Good day everyone, I'm San A. Abalos from BAS 2-2. And today I am going to discuss to you about the parameters of biological sex and the psychosexual differentiation. So before anything else, what does parameters of biological sex means? Kapag sinabi natin parameters of biological sex is ang isang individual na lalaki at babae ay mayroong different na chromosomes. Ang isang lalaking individual ay mayroong X and Y chromosomes at ang babaeng individual ay mayroong XX chromosomes. So, kapag sinabi naman nating psychosexual differentiation is dito makikita or ito yung tumutukoy sa process ng pagde-develop ng gender identity, gender role, sexual orientation at sexual identity ng isang tao. So, for the overview, meron tayo ditong biological sex parameters, psychosexual differentiation, and intersex condition. So, ngayon, punta tayo sa biological sex parameters. So, sinasabi dito na intersexuality as a broad term of sex differentiation syndromes. So, pag sinabi kasi nating intersexuality, ito yung umbrella term na ginagamit para tukuyin yung iba't ibang condition or mga abnormal na may kinalaman sa abnormality sa sex differentiation. Ibig sabihin, hindi lamang limitado sa lalaki or babae, kundi ay may mga taong ipinanganak na may combination ng male at female physical features. So, ibig sabihin lang na ito, ang intersexuality pala is yung abnormality sa isang tao. Yun. Next is the historical term hermaphroditism, pseudo-hermaphroditism. Ito, before ang natawagin na intersexuality, ang intersexuality is itong mahabang term na to na hermaphroditism at saka pseudo-hermaphroditism. Ito yung ginagamit na nila para i-describe yung may mga tao na hindi malinaw yung gender, sex, or yung sex characteristic nila. Ngayon kasi, mas ginagamit na yung term na intersex para mas inclusive sa pag-unawa yung ganitong mga kondisyon. Lastly is yung modern understanding of multidimensional biological sex. So, dito makikita or dito sinasabi na yung modern na pag-unawa sa biological sex is hindi lang dapat siya nakafocus sa may chromosomes or genitalia. So, ang sex ay kino-consider na multidimensional. Ibig sabihin, kasama dito ang iba't ibang factors tulad ng chromosomal sex, gonadal sex, hormonal sex, at pati na rin ang external genitalia. Mahalaga na i-include lahat ng to para mas maunawaan natin yung sex differentiation sa intersex individual. Ngayon, pumunta tayo dito sa parameters of biological sex. So, meron tayong 6. Yung chromosomal, gonadal, hormonal sex, internal reproductive sex, external sex, external genitalia, at yung brain sex. So, sa chromosomal sex, so ito, sa chromosomal sex, dito sa, yung chromosomes kasi, siya yung nagdi-determine ng biological sex ng isang tao. Usually, ang babae, merong XX na chromosome. Ang lalaki, mix ng X and Y chromosomes. Pero, may mga instances na ang isang individual is nagkakaroon ng chromosome sa XXY. Kaya doon nagkakaroon ng problema. And yun yung nagre-result kung bakit nagkakaroon ng intersex condition yung isang tao. So, dito naman sa gonadal sex is, ito yung tumutukoy sa development ng gonads or reproductive organs ng isang tao. Testes para sa lalaki at ovaries para sa babae. Pag mayroong abnormalities dito, pwedeng mayroong combination or ambiguity dito. Dito naman tayo sa may hormonal sex. Ito, dito sa hormonal sex, ang naaapektuhan dito is yung physical appearance sa isang tao. So, pag sa hormonal sex kasi, yung mga hormones na nagpuproduce ng gonads is critical. Ang testosterone para sa lalaki at estrogen para sa babae
kapag mayroong hormonal imbalance or abnormalities sa production nito, pwedeng maapektuhan dito yung physical appearance ng isang tao. Mostly, ang alam kong scenario na nag-occur yung problema sa may hormones sa isang tao is kapag yung babae is merong PCOS. Diba? Meron silang problem sa hormones nila na yung mga babaeng may PCOS is parang nagkakaroon sila ng facial hair, yung iba. Nagkakaroon sila ng facial hair. Tapos, hindi naman yung normal sa babae kasi usually sa lalaki lang yun nangyayari. So, ibig sabihin, yung pag-produce nila ng hormones nila yung nagiging isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng ganun kasi naapektuhan yung physical appearance nila. So, sa internal reproductive sex naman is kasama dito yung mga organs katulad ng uterus, fallopian tubes, and yung prostate. Yun. Minsan, may mga tao na may mix or incomplete sa development ng internal structure nila. Kaya ito yung nagiging reason kung bakit may mga taong nahihirapan tukuyin yung sex nila, yung biological sex nila kasi dito nagkakaroon ng problem. Sa may external genitalia naman, ito yung pinaka-visible na indicator ng biological sex ng isang tao. Yung mga makikita nila pagkapanganak. Yun. Di ba sa babae, meron tayong vagina. Yung mga lalaki, merong penis. So, pag sa intersex, yung condition na to is pwedeng ambiguous or hindi klaro yung external genitalia nila. Parang mahirap silang tukuyin kasi parang hindi mo alam if vagina ba to or test or penis. Kaya yun. Lastly, yung brain sex. So, may studies na nagsasabi na yung brain daw natin ng isang tao is merong sex dimorphic characteristic. Ibig sabihin, may konting structural at functional differences sa pagitan ng utak ng babae at ng lalaki. Ibig sabihin, maaaring may biological factor sa utak na nag-aambag sa gender identity o kung paano nararamdaman ng isang tao yung kasarian niya. Pero hindi pa ito talagang, parang isang area pa lang to ng study, just patuloy pa rin tong pinag-aaralan. Kumbaga, hindi pa siya ganun napapatunayan na yun nga, nagiging factor ang brain sex sa behavior at gender identity ng isang tao. Ang isang example dito is yung, may ilang study na napansin na yung hypothalamus o yung isang bahagi ng utak na may kinalaman sa hormones and behavior, medyo mas malaki yung sa lalaki kumpara sa babae. Dahil dito, iniisip ng mga scientists na baka may role ito sa differences ng behavior na sexual attraction ng dalawang gender. So, punta naman tayo sa psychosexual differentiation. Meron itong 4 classification. Yung gender identity, gender role, sexual identity, sexual orientation. Yung pinakang una is yung gender identity. A person's internal sense of their gender formed during their early childhood, influenced by both biological and social factors. Ito yung pakiramdam or yung paniniwala ng isang tao tungkol sa kung siya ba ay lalaki or babae. Ang halimbawa nito is merong isang bata na pinanganak na merong male genitalia. Pero, nafe-feel niya na parang mas babae siya kumpara sa kung ano talaga ko siya. Na feeling niya, girl ako. Kahit na meron akong male genitalia, girl, yung feeling ko talaga sa sarili ko, girl ako. So, dito, maaaring magkaroon ng female gender identity yung tao na yun. And next naman is yung gender role, yung behaviors, attitudes, and personality traits deemed appropriate for females and male in a given culture. So, ito yung tumutukoy, sinabi na doon kanina na behaviors, attitudes, and personality traits. So, ito yung mga inaasahan ng society na makita mula sa lalaki o babae. Yung parang mga norms, gender norms na makikita na, for example, is yung mga sports, di ba? Yung mga masculine na sports is, di ba, mostly mga into sport ay mga lalaki. Tapos naman yung pag dress up, make up, ganon.
yung luto, ganon. More on sa mga female mas ginagawa. Yan kasi mas compared sa male, yung mga magagaang bagay yung ginagawa ng mga female. Next is yung sexual orientation naman. Ito yung a person's sexual or romantic attraction to others. Tumutukoy to. So, sinabi na nga, diba, attraction ng isang tao sa ibang tao base sa kanilang sex or gender. So, pag sinasabi natin, kung for example, yung isang tao is heterosexual or attracted siya sa opposite sex. Pag naman homosexual is attracted sa same sex. And yung bisexual is attracted sa both male and female. So, yun lang yung kung saan na-attract ang isang tao. Sexual identity, how individuals perceive themselves in relation to their sexual orientation. So, kung paano tinutukoy ng isang tao yung sarili niya sa context ng sexual orientation. So, for example, yung isang tao maaaring ma-attract sa parehong sex, parang kasarian or homosexual behavior, pero hindi niya kinoconsider yung sarili niya bilang gay or homosexual. Note din na sa ibang culture, yung sexual behavior is hindi lagi nauugnay sa sexual identity. Halimbawa, sa ilang non-Western cultures, ang homosexual behavior ay bahagi ng rites of passage at hindi kinikilala bilang homosexual identity. So, punta naman tayo dito sa congenital adrenal hyperplasia or yung pinakang last na part ng ng report natin. So, pag sinabing congenital adrenal hyperplasia, ano nga ba to? 'Di ba? So, ayan. Pag sinabi na congenital adrenal hyperplasia, isa tong condition na genetic. Okay? Kung saan yung adrenal glands nagpo-produce na sobrang daming androgens or yung male hormones. Sa babae ito habang nagde-develop yung fetus. Sa mga genetic females, ito yung nagdudulot ng genital masculinization. Parang, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng mga physical traits na karaniwan sa lalaki lang tulad ng clitoral enlargement o yung fusion ng labioscrotal folds. So, ibig sabihin lang nito na yung CAH is isang uri siya ng intersex condition kung saan yung mga taong may gantong kondisyon ay possible na hindi agad na determine yung sex sa kapanganakan dahil sa mga pagbabago sa mga genitalia nila. Kapag na-diagnose ng maaga, usually ginagamitan ng surgical feminization tsaka cortisone replacement therapy para mapigilan yung patuloy na pagtaas ng male hormones nila. Diba? So, ang itsura pala ng mga CAH na merong female na merong CAH is more on masculine side, yung physical features nila. Kasi meron silang mga mas nag-produce yung androgen nila na which is yung male hormones nila, mas mataas yun kaya sa may female hormones nila, kaya yun, nagmukha silang parang yung physical features nila is more on male. Pero according naman dun sa may article na binasa ko na sinandi ma'am is kahit na yung batang babae na meron CAH is ganun, usually pinapalaki pa rin silang babae at yun, yung gender identity nila is female pa rin naman, hindi naman binabago ng magulang nila. So, kahit na yung physical feature nila is more on the male side, is yung gender identity naman nila is more on female. Punta naman tayo sa other aspects of psychosexual differentiation.
Dito, kahit na yung babae na may CAH ay kadalasan nagkakaroon ng female gender identity dahil sa paraan ng pagpapalaki sa kanila. Mas komplikado na ang usapin pagdating sa ibang bahagi ng kanilang psychosexual development. Sa gender role behavior, maraming ebidensya na nagpapakita na ang gender role behavior ng mga batang mayroong CAH ay mas nagiging masculinized. Ibig sabihin, sila ay mas naaakit sa mga interest at activity na karaniwan sa mga lalaki. Isa sa mga halimbawa nito ay yung kanilang play behavior. Kumpara sa mga kapatid na babae o pinsan na walang CAH, mas madalas silang naglalaro gamit ang male typical toys kaysa female typical toys. Bukod dito, ang mga batang babae na merong CAH ay mas may interest sa mga larong pisikal, na may mas mataas na aggression at mas mahusay na spatial ability. Mas kaunti rin ang interest nila sa pagiging maternal o pag-aalaga ng bata. Sa sexual orientation, yung mga babae na mayroong CAH ay mas mataas ang possibility na mag-report ng bisexual or homosexual na sexual preference. Kumpara sa mga walang CAH, ayon sa mga ilang studies ay heterosexual pa rin yun ayon sa pag-aaral. Dapat lang tandaan na maaaring may mga case na underreporting o hindi pag-amin ng tunay na sexual orientation dahil sa social desirability o ang pagnanais na maging katanggap-tanggap sa lipunan. So, punta tayo sa gender identity differentiation in other intersex syndromes. Ang pagkakalito sa mga decision tungkol sa gender assignment ng mga intersex na sanggol or yung mga bagong panganak ay may tatlong pangunahing dahilan. Una, may mga naitalang kaso na kung saan ang unang gender assignment ay hindi nagtagal at parang eventually nagbago rin ng kasarian ng patient. Pangalawa, yung iba pang intersex conditions ay nagpapakita ng iba't ibang resulta pagdating sa gender identity development. At pangatlo, ang kilalang kaso ni David Reimer ay naging isang malaking issue na nagdulot ng pagtatanong sa mga batayan ng gender assignment ng mga sanggol na ipinanganak na may intersex conditions. Isa pang mahalagang issue is yung may iba't ibang resulta sa pag-aaral ng mga gender identity ng mga pasyente ng intersex conditions tulad ng mixed gonadal dysgenesis o yung MGD at steroid 5-alpha reductase deficiency o yung 5-ARD. May mga kasong nagbago ang kasarian ng mga pasyente mula babae patungong lalaki, gaya ng mga kilalang kaso sa Dominican Republic kung saan yung mga batang itinuring na babae ay kalaunan nag-transition bilang lalaki pagdating ng puberty dahil sa physical masculinization. Dito naman sa Toward a Resolution, the North American Task Force on Intersexuality. Ito kasi itinatag ng North American Task Force on Intersexuality noong 1999 para magsagawa ng multi-center studies at matagunan ang mga taong tungkol sa gender identity, epekto ng surgeries at quality of life ng mga tao na mayroong intersex conditions. Mahalaga ang collaboration ng iba't ibang centers para makabuo ng mas malaking sample size at masagot ang mga isyong to. Critical ang tamang pagsasama ng biological at psychosocial factors sa pag-aaral ng psychosexual development. So that's all for my topic. I hope each and every one of you enjoyed listening and watching my video presentation. Thank you and have a nice day.